ang langgam at ang tipaklong. Sa isang malawak na bukirin, abalang-abala ang pamilya ni Langgam. Araw-araw silang nagtitipon ng mga butil ng palay at maingat na inilalagay ang mga ito sa kanilang imbakan. Samantala, si Tipaklong naman ay masayang nagpapalipas ng oras. Tulukso-lukso siya sa bukirin, kumakanta sa ilalim ng araw. Bakit hindi ka rin mag-ipon ng pagkain? Tanong ni Langgam. Ngunit natawa lamang si Tipaklong. Marami pa namang pagkain sa bukirin, sagot niya. Lumipas ang mga araw at dumating ang panahon ng anihan. Dumating ang mga tao at inani ang lahat ng palay sa bukirin. Pagkatapos nilang umalis, ang mga natitirang butil at bunga ay mabilis ding kinuha ng ibang mga hayop. At isang araw biglang dumilim ang kalangitan. Dahil sa malakas na ulan at malamig na hangin, natakot at nanghina si Tipaklong. Nagpasya siyang humingi ng tulong. Una, kumatok siya sa bahay ni Gagamba. Pwede po ba akong makituloy kahit isang gabi lamang? Pakiusap ni Tipaklong. Ngunit nagalit lang si Gagamba. Kaya nagpatuloy sa paghahanap si Tipaklong. Sumunod, nagtungo siya sa bahay ni Anay. Ngunit sumagot si Anay, pasensya ka na, may sarili rin kaming paghahandaan para sa aming pamilya. Malungkot na umalis si Tipaklong at nagtungo naman sa bahay ni Alitaptap. Pwede po ba akong makituloy kahit ngayong gabi lamang? Tanong niya. Ngunit sinabi ni Alitaptap, humanap ka na lang na ibang matutuluyan. Sa wakas ay nakarating si Tipaklong sa bahay ni Langgam. Ano ang nangyari sa iyo, Tipaklong? Tanong ni Langgam. Yumuko si Tipaklong. Hindi ako naghanda para sa tag-ulan. Ngayon ay wala akong pagkain at wala rin akong matutuluyan. Pinapasok niya siya sa kanyang bahay at binigyan ng pagkain. Maraming salamat, sabi ni Tipaklong. Nangangako ako na tutulungan ko kayo sa paghahanda at magsisikap ako upang masuklian ng inyong kabutihan. Kinabukasan, tumigil na ang ulan. Muling sumikat ang araw at masayang naghanda ang lahat upang magtrabaho. Magkasama sina Langgam at si Tipaklong na nagtungo sa kagubatan upang mangalap ng pagkain. Naghahanap sila ng mga prutas, kabuti at iba pang maaaring itabi para sa mga susunod na araw. Araw-araw, masipag nang nagtatrabaho si Tipaklong kasama ang mga Langgam. Hindi na niya inuubos ang oras sa paglalaro lamang, natutunan niya ang kahalagahan ng paghahanda para sa hinaharap. Nang makita ni Gagamba, Anay at Alitaptap ang malaking pagbabago kay Tipaklong, nagpasya rin silang tumulong. Sama-sama nilang itinayo ang bagong bahay ni Tipaklong. Mula noon, ang lahat ng magkakaibigan ay nagtutulungan. Sama-sama silang nangunguha ng pagkain, nag-aalaga sa isa't isa at naghahanda para sa mga darating na panahon. At hindi kailanman nakalimutan ni Tipaklong ang aral na kanyang natutunan. Masayang tamasahin ang araw na mayroon tayo ngayon, ngunit mahalaga rin ang paghahanda para sa kinabukasan.